Si Miss Nora Honor lamang ang tanging nagtataglay dito. Siya lang ang may kwentong ganito na talaga yatang itinadhana sa mundong ito, si Miss Nora Honor. Talagang siya ay pinagmamalaki at talaga yung kwento niya ay kakaiba. Mamaya yan, alamin natin sa Heart Expression. Samantala, ito po si Kuya Ferdy R, ang inyong ka-Heart Expression na bumabati ng isang magandang araw sa inyo at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Maraming salamat po sa pagpapatuloy. Totoo po na ang kwento ni Miss Nora Honor ay kakaiba. From rag to riches. Po, siya lang po yung may kwento na nagmula sa kahirapan na talaga namang yung kwento niya sa kanyang buhay ay naging inspirasyon. Of course, maraming naghirap na nagtagumpay. Ngunit ang kwento po ni Ate Guy, natatandaan niyo po yung natapon ng bigas at naluluha siya dahil pinupulot niya ito. Hindi po ba? At talagang yung nanalo siya sa tawag ng tanghalan ng 20 pesos, may pambayad na sila ng mga utang. Hindi po ba yung itlog na katabi niya natutulog dahil totoo nga naman noon kapag meron kang itlog parang ginto na yon. Naiintindihan ko po, nakaka-relate tayo sa kwento ni Ate Guy. Pero siya lamang po yung nagsikap na talagang gamitin ang kanyang talento, yung kanyang golden voice, at sa entablado nakita natin na talagang siya'y nagtagumpay, naging champion at talagang minahal ng masa. Ay, grabe po. Siya po yung sumira ng mga, yung noon kung hindi ka matangkad, hindi ka mestisa, no po, ay, kumbaga parang maigpit sa'yo yung pagiging artista. Parang hindi ka pwede. Kung meron man, kumbaga mga extra, ganyan. Pero si Ate Guy ang nagbukas ng pagkakataon para sa mga mahihirap at sa mga mayroong talento. No, sa Ate Guy po yan. Siya po yung talagang lumaban, itinapat sa mga bomba films. Si Ate Guy po. At nakita natin, siya po nagsimula ang kanyang pag-aartista sa musika. No po, at talaga naman nakita natin yung kanyang, yung paghanga ng tao sa kanya. Siya lang po yung mga hinangaan ng gano'n. Sabi nga ng marami, siya lang yung nakarating dun sa tuktok, sa rurok ng tagumpay. Walang nakarating doon. At talagang sabi nga si Ate Guy na napakaliit na sabi na po natin yung kanyang height, pero napakalaking bituin niya na talagang kumikinang. Si Ate Guy lang po. Saan tayo nakakita na tanging si Ate Guy din yung parabang talagang madikit ka sa pangalan ni Ate Guy, lalo yung mga artista, sumisikat ka ng gusto. Ang daming, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan na sumikat dahil kay Miss Nora Honor, yung mga love team niya. And even, may mga actresses na talagang, kumbaga, kung hindi nadikit sa kanya, hindi ganun sumikat. Merong sikat na, pero mas lalong sumikat ng si Ate Guy ay nadikit sa kanila sa Ate Guy. Yung mga pelikula na Ate Guy, hindi basta-basta. Yung Banawe, 3 taong walang Diyos. Yung Himala, yung Bona, na talagang hanggang ngayon pinag-uusapan. No po, yung siya lang yung tanging Pilipina na yung parang siya yung palaging first. No po, siya palaging first. Hindi ba, halimbawa, siya rin yung unang Pilipinang itinanghal na International Best Actress sa Cairo. No, siya po yung actress na greatest actress of all time. Grand Dame, tinawag. Di ba, Cinderella of the Philippine movies. Nakita natin, ang daming tawag sa kanya, superstar. Di ba? Meron pang people national artist bago pa naging national artist si Ate Guy. At talaga sa Ate Guy, dinudumog ng tao. Yan sa Ate Guy, mahal na mahal. Siya po yung umiiyak ang tao kapag sa Ate Guy na aksidente, kahit nasa shooting pa. Sa Ate Guy, kapag kinawawa mo siya sa pelikula, yung kontrabida, sinasabunutan siya sa pelikula, humanda yung mga kontrabida dahil pag nakita yan,
No? Pelikula lang po yun. Pero si Ate Guy, siya lang po yung may kwentong ganon. Na si Ate Guy din po pinag-uusapan ng kanyang talento. Hindi lang po dito sa mga Pilipinas. Yung mga YouTube channel, mga vloggers, hindi ba? Talagang hangang-hanga sila sa boses na Ate Guy. Mga ano po sila, foreigner, ha? Hindi po sila mga Pilipino. Pero humahanga sila sa kwento ni Miss Nora Honor. Si Ate Guy, saan ka nakakita na ang daming problema? Kumbaga sinabihan na ito na ang kanyang alas. Pero hindi, huling alas, I mean. Kapag si Ate Guy daw natutulog. Pero pag nagising, dumadagundong na parang dragon. At si Ate Guy hanggang ngayon sa edad na 70, papuntang 71, ang daming ginagawang pelikula ni Ate Guy. Talaga si Ate Guy, pinagawan siya ng mga estatwa. Nakita po natin yan. At talagang si Ate Guy tinawag na A1 caliber actress. Take one lang si Ate Guy. Si Ate Guy lang yung mata. No? Yung mata niya lang ang pinagagana niya. Yun ang kanyang sandata. No po, si Ate Guy din yung tinagurian na napakababa ng loob. Pero hindi siya gumaganti, pero iginaganti siya ng mga nagmamahal sa kanya sapagkat alam nilang si Ate Guy tahimik lang, hindi gumaganti. No po, si Ate Guy lang ang nagtataglay nito na kumbaga sa lahat, at kumbaga nag-reign na si Ate Guy sa larangan ng pag-awit, sa musika, sa stage play, sa concert, no, sa pelikula, international best actress, si Ate Guy yan. Kumbaga, pinag-uusapan po yung pag-endorse, mga commercial niya, ang dami. At ang daming politiko na nagwagi ng dahil kay Ate Guy. Yan ang magic ng isang Miss Nora Honor. Talagang pinagpala ang isang Miss Nora Honor. Hanggang ngayon, totoo nga, natatandaan ko po, no, si Ate Guy lang daw mananalo na ng best actress. Kaway pa lang ng kamay. Balikat niya pa lang nakatalikod. Talaga. Sobra, talagang ako po ay natutuwa na hanggang ngayon si Ate Guy lang po yung merong ganon. Ay, hindi po dahil sa ako po ignoranyan. Kaya nga ako siguro humanga ng gusto kay Ate Guy dahil totoo pala. Noon naririnig ko lang yan sa mga magulang ko, sa mga pinsan ko, sa mga ate ko. Pero totoo pala, ang kasaysayan talaga si Ate Guy. Pag sinabing kasaysayan, si Ate Guy yun. Parang kung wala si Ate Guy sa pelikula, kung titingnan mo, walang saysay. Bagamat marami magaling at marami rin po akong hinahangaan. Marami akong paborito. Pero hindi katulad nung kay Ate Guy. At marami pong nagsasabi niyan. Ate Guy, ikaw lang. At hinahangad pa namin ang patuloy mong tagumpay. Mga Noranyans, clap tayo dyan, di ba? Saludo tayo kay Ate Guy. Maraming salamat po, Ate Guy, sa iyong sining na patuloy na nagniningning. Pagpalain ka ng Diyos. Ito po si Kiefer D.R. na nagsasabing, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po. Please like, subscribe, hit the bell button, Arts Expression. Go, go, go!